Alam nyo ba, araw-araw kaming may paninda nito sa bakery namin. Ini-iba-iba ko lang yung flavor. Hello mga kalutong tinapay! Today, gagawa naman tayo ng chocolate creme puff. Masarap na nga, medyo malaki pa yung tubuan dito, kaya huwag na nating patagalin yan. At simulan na natin. Dito, gagamit lang ako ng Van Houten Professionals Intense Dark Chocolate Compound. 250 grams lang yung kailangan natin. Eto nga yung ginagamit kong chocolate compound kasi masarap na siya, maganda pa talaga yung quality. So dito naman sa isang saucepan, maglalagay ako ng 3 pirasong egg yolks galing sa large na itlog, 1/2 cup ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, and 1/4 cup ng cornstarch. Imimix ko yan sa egg yolks hanggang maging well combined. Tapos, meron ako ditong prepared na 1 1/2 cup ng full cream milk. Pwede din naman ng evaporated milk. Nilagay ko muna yung kalahati para mas mabilis nating mahalo. Then, nung halong-halo na yung ating mixture, tsaka ko na nilagay yung rest ng milk. Tapos, binuksan ko yung apoy sa low. Then, continue stirring hanggang sa lumapot siya ng ganyan. Kapag ganyan na, patayin nyo na yung apoy. Add tayo ng 2 tablespoon ng butter, 1 teaspoon ng vanilla extract, and yung chinap natin kaninang Van Houten Professional na Intense Dark Chocolate. Yung natitirang init sa mixture natin, yung magtutunaw na dun sa butter natin and sa chocolate. So, minix ko lang yan hanggang maging smooth. Pagkatapos, isasalin ko na siya sa isang bowl, tatakpan ko ng cling wrap, tapos ilalagay ko na siya sa chiller para mamaya pag gagamitin na natin, set at malamig na siya. Dito naman tayo sa paggawa ng krakelan natin. Meron ako ditong 110 grams ng butter. Mas maganda kung nasa room temperature na siya para mas madali natin siyang makream. So, nung cream na yung butter natin, nag-add ako dyan ng 110 grams ng sugar, 1/4 teaspoon ng salt. Then, para magkaroon tayo ng chocolate flavor na krakelan, nag-add lang ako dyan ng 1 teaspoon ng chocolate emalco. Minix ko yan until well combined. Hindi natin kailangan i-aerate yung butter. Kailangan natin lang siyang i-cream. Kapag kaganyan na, mag-a-add na tayo ng 110 grams ng all-purpose flour. Wooden spoon ng pilmi ko yung ginagamit ko dyan. So, ika-cut and fold ko lang yan hanggang maging combined na siya. Ganyan na yung texture niyan. So, malambot to. Ang gagawin natin, isasali natin siya dito sa parchment paper. Ifa-flatten natin siya ng manipis. Around mga 3 mm yung thickness niya. Ito yung ikakat natin mamaya. Tapos, ipapatong natin dun sa creme puff natin para yung pagkaumbok niya pag na-bake na ay pantay lang na bilog. And syempre, may added na texture tsaka lasa. Ilalagay ko lang to sa freezer para mamaya ready na. Dito naman tayo sa paggawa ng ating choux pastry. Dito, meron akong 120 grams ng water, 120 grams ng milk, 1 teaspoon ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, and 110 grams ng butter. Binuksan ko yung apoy sa low, iintayin natin tong makaabot sa near boiling point. Pag nakikita nyong kumukulo na yung panabe nung nasa pan, okay na yon. Ang gagawin nyo, papatayin nyo yung apoy. Pag napatayin nyo na yung apoy, tsaka tayo magsisift ng 160 grams ng bread flour. Habang patay pa yung apoy, tsaka na natin nahaluin yung flour dito sa mixture natin. Kapag ka nahalo nyo na yan, tsaka nyo ulit bubuksan yung apoy and lulutuin nyo pa to for 3 minutes sa low na apoy ha, or kaya sa low na settings kung naka-induction kayo. Continuous stirring dapat to, as in dire-diretso yung halo para hindi masunog yung ilalim. Bread flour ang ginagamit ko para sa creme puff ko. Sa tingin ko kasi mas maganda yung structure, mas paumbok siya, mas lumalaki siya kapag ka bread flour yung ginagamit ko. Pero pwede din naman ang all-purpose flour. So ayan, ganyan yung texture niyan kapag ka okay na. Ginawa ko, sinalin ko siya sa isang bowl. Kailangan kasi natin tong medyo lumamig lang, makalabas lang yung steam. Habang iniintay natin yon, nag-crack na ako dito ng 4 na pirasong large na itlog. So, minix ko na yan para mas mabilis nang makalabas yung usok or yung steam. Tapos, unti-unti nating ilalagay yung egg. Yung ginawa ko ay 3 addition ng itlog natin. Alam nyo ba, ang dali-dali lang gumawa ng choux pastry, lalo na pag nakasanayan nyo na. Ang pinaka-tricky part lang dito sa tingin ko na nahihirapan yung mga baguhan, yung sa pagsasalang. So ayan, nakikita nyo ba yung texture niyan? Hindi siya ganun kalapot, hindi rin siya ganun
kalabnaw. Ganyan lang siya. Magti-tray na ako and gusto ko na nagmamarka ako dun sa pan para alam ko na kagad kung saan ako nagpa-pipe. May kanya-kanya ng sapat na 23 pieces yung kakalabasan ng recipe natin. Depende pa rin yun syempre sa pagpapipe nyo. Yung marker na ginagamit ko dyan ay 1 1/2 inch yung diameter. Pagka-pipe natin lahat sa kanya, gusto ko na binabrushan niya ng water. Kasi yung krakelan natin, malutong kasi yon, crumbly siya. So, madali siyang maag-ag dun sa creme puff. Para mas makapit siya, yun, nilalagyan ko talaga ng water yung ating creme puff bago ko ipatong to. Ganito na yung magiging itsura once frozen na yung ginawa natin kaninang krakelan. Pinapatong ko lang yan. Yung cutter na ginagamit ko pang cut dito sa krakelan natin ay 1 size to 2 size bigger dun sa pipe ko ng creme puff. Para kapag binik natin to, balot talaga hanggang baba or covered talaga ng krakelan yung creme puff natin. Yung mga natira, uulitin lang natin yung process, pagsasama-samahin natin, ifa-flatten natin, lalagay natin sa freezer, then yun, cut ulit. Ibibake natin to sa preheated oven, 200 degrees Celsius for 20 to 22 minutes. After nung time na yon, bababaan ko yung temperature sa 160 degrees Celsius and ibibake pa natin siya for 10 minutes pa. Habang iniintay nating lumamig yung mga creme puff natin, magme-measure ako dito ng 200 grams ng whipping cream. Imimix ko yan until stiff. And then, kukunin ko na sa chiller yung ating ginawa kaninang custard, chocolate custard. Ganyan yung itsura niyan after. Tapos, para maging smooth yan, imimix ko lang yan sandali gamit yung hand mixer. Kapag naging smooth na yan, tsaka natin siya ifo-fold doon sa cream. Alam niyo ba, kapag na frozen nyo to or kaya nakapalaman na siya doon sa creme puff, tas half frozen, para tong ice cream. Ang sarap-sarap niyang kainin. Ayan, ifo-fold lang natin yan dun sa cream. Ganito yung magiging itsura niyan. Kung gusto nyo pang mas mapa-darker pa yung color dito or mas mapa-intense pa yung flavor. Actually, intense yung flavor ng chocolate nito. Pero kung gusto nyo pang mas darker yung color, pwede kayo mag-add ng cocoa powder. So, ayan na. Nung malamig na yung creme puff natin, binutasan ko na yan isa-isa. Then, ipapipe na natin yung cream natin. Kailangan punong-puno para walang halo sa loob. Titigil kayo kapag mabigat na yung creme puff and umaagos na yung cream. Best served to kapag chilled or kaya frozen. Kaya ayon na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong mali ang lutong tinapay. Bye-bye!